So, hi mga akla, charis. Ayun na nga, update lang sa buhay-buhay. Ngayon is August, ano na ngayon? August 4 na ngayon. Monday, akala ko August 3 or August 2 pa lang. Anyway, August 4 na pala ngayon. Tapos, first time ko nagsundo sa alaga ko kanina. Sa school niya. Tapos kaming dalawa lang. Tapos, ang lakas ng ulan. Nakakapote siya. Ako nakapayong. Tapos, una nun, nagpunta ako sa market. Pagkagising sa umaga, asikaso ko na siya mag-isa. Tapos, pagpaalis na sila, prepared na siya. Tapos yung mga magulang niya is may kanya-kanya na rin ganap, hindi na kami yung nagtutulungan sa isang bata. Anyway, ano na pala ako, 2 weeks and 2 days ata, parang ganun. Or 2 weeks and 4 days, parang ganun. Tapos, okay na kami ni Ashley. Sabi niya sa akin, madalas niya ako sinasabihin na, I love you, Cheche. I love you, Angelina. Lalo kanina, ewan ko out of nowhere. Sabi niya, nung pinakita ko sa kanya yung mga pictures sa cellphone ko, sabi ko, may aso kami, si Poy Poy. Ito, may pusa kami, si Magra. Tapos sabi ko, ito si mama ko. Sabi ko, Popo Bet. Sabi ko, Lola Bet. Tapos ito si papa ko, Kung Noy Noy. Sabi ko, ganun, Lolo Noy Noy. Tapos sabi ko, ito si Kurt, yung anak ko. Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, nung nakita niya yung picture ko, marami kami picture ni Kurt. Sabi niya, Angelina, it's you. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, Kurt, this is Kurt. Sabi niya gano'n. Pag nakikita niya yung picture ko, sabi niya, it's you. Sinisip ko, cellphone ko to malamang ako. Tapos ayun. Lagi niya ako sinasabihin na I love you. Parang masaya siya. Sabi ko nga sa kanya kanina, are you happy? Tapos sabi niya, yes, you're my best friend. Sabi niya gano'n. Tapos, edi umuwi ang nanay. Tapos, natuto mag-thank you yung bata. Kasi lagi ako nagtithank you sa kanya. Lalo kapag di niya ako pinapahirapan magsuot ng diaper o kaya ng short. Pag umiihi siya ng maayos. Sinasabi ko lagi sa kanya thank you, Ashley. You're a good girl. You're a big girl na. Sabi ko gano'n. Tapos, kanina, inabutan siya ng mama niya ng kutsara kasi ayaw niya ng kutsara na binigay ko. Gusto niya yung kutsarang normal, ayaw niya ng pang-soup. Tapos sabi sa kanya ni Ashley bigla, thank you mom. Sabi gano'n, sabi ni Ashley. Sabi niya, oh, you're welcome. Sabi gano'n ng mama. Sabi niya, you say thank you also to Cheche because Cheche made the food. Mag-thank you raw sa akin. Sabi naman ni Ashley, thank you, Angelina, Cheche. Sabi niya gano'n. Sabi ko, you're welcome. Sabi ko gano'n. Tapos sangiti yung nanay. Tapos, naririnig ko sila kanina. Ang naiintindihan ko lang sa mga sinasabi nila, best friend, Cheche. Pag Cheche, ang pinag-usapan, malamang sa alamang ako yun. Kasi wala namang ibang tao dito. Ako lang naman ang tagalabas dito. Tapos, sabi ni madam, parang, di ba best friend mo si Angelina, piniplex niya sa asawa niya na tinatawag ni Ashley na best friend si ako daw. Tapos, sabi naman ng tatay, okay, sabi niya gano'n. Tapos, kanina, yung first ko ang pagsusundo sa bata, successful naman kahit basa kami ng ulan. Dito kasi sa Hong Kong, kahit umulan ng malakas, as long as hindi red or black ata yun yung signal sa reading nila ng weather, may pasok talaga. Imagine 3 years old lang yung alaga ko pero sumasabak yun sa malalakas na ulan. Hindi yung mga magulang na konting ambon lang dapat wala nang pasok, tas galit kapag nag-announce ng late. Wala masyadong ganun. Ang dami kasi entitled sa atin, charot. Pero dito, kahit malakas talaga yung ulan, may pasok sila.
Kasi kalaunan tumitila, tapos ayan, lalakas na naman, titila, ganyan. Ngayon nga, maghapon umuulan pero pumasok siya ng 8, tapos umuwi siya ng 11:30, sinundo ko. Walang suspension. Abutan kami ng malakas na ulan doon. Buti may kapote siya lagi sa bag. Tapos basa kami. Pero siya, happy siya. Tapos sabi niya nung pagkasundo ko sa kanya, sabi niya, asan si Amy, yung tita niya, tita ng mama niya. Parang yung lola niya na gano'n. Where is Amy? Sabi ko si Amy nandun sa mga apo niya kasi hinahanap siya. Yung mga nakalaro niya dito ng nakaraang araw. Tapos yun, di na siya nagtanong. Tapos ang daldal niya, kumakanta-kanta sa daan. Ang daldal ni Ashi kanina. Feeling, sobrang answered prayer kasi nung mga bago pa lang ako dito, ayaw talaga niya sa akin. Umiiyak siya ng walang dahilan. Tapos yung iyak niya kala mo kinakatay. Ang pinagdadasal ko lang sana maano ko yung bata. Kasi siya yung most priority, yung paglilinis. Sabi nga ni madam, pag may time ka na lang, focus ka sa bata. Sabi niya ganun. At saka pag wala kang ibang kasama sa bahay, laruin mo lang siya para hindi siya iiyak. Yung mga gawain kapag dating na lang namin. Sabi niya ganun. So ayun, dinata ko sa isip ko yun. Kaya ngayon, kahit ulit-ulit kami ng laro, minsan nakakaidlip ako, napapapikit ako sa paglalaro namin kasi mix ng cake, yung imaginary cake. Anyway, mabuti si Lord sa akin at unti-unti nagkakaroon ng kalinawan yung mga prayers ko sa kanya. Akala ko kasi dati, noong mga unang araw ko, iniisip ko talaga, baka hindi ako tatagal kasi yung bata ayaw sa akin. Pero ngayon, awan ng Lord, kahit pa paano okay na, pag umaga. Tsaka pag kami lang dalawa, okay na. Hindi na siya umiiyak pag iiwan ng mama at papa niya. Hindi na siya umiiyak pag iiwan ng lola. Hindi katulad dati. So ngayon, medyo nabubuhayin ako ng loob. Tsaka nakasahod na pala ako ng 14 days ang sinahod ko. Tapos, pinasahuran ako ng 2,510 unang sahod ko ng July. Wala, sobrang lang, ang laki ng diferensya. Kung sa Saudi yun, kalahating buwan, pahirapan ko pa yung makuha. Tapos, mababa ang palitan. Tapos dito, ang dali magpadala. Wala akong inabalang, sa Saudi kasi maraming bawal yung sa madam ko. Pero dito si madam, niya talaga, panurse niya talaga na magka-Hong Kong. Alipay ako kasi para nga daw pag may kailangan sa Pilipinas, madali ko lang ma-access yung pagpapadala. Niya. Si madam madaling kausap. Tapos, matulungin. Tapos, sana hindi lang to sa una. Tapos nakita ko sa kanya may care sa kanyang katulong, hindi yung sinasaburan kita dyan, bahala ka hindi ganun. Sabi niya mag-save ka, sabi niya ganun. So ayun lang, sumakses tayo. Sana laging maayos yung mga ganap, huwag kami mapahamak sa daan, tsaka maging maayos lang. Gusto ko lang matapos tong pinasok kong kontrata. Pero so far, okay naman na siya. May kasabay ako doon may nakasabay ako doon, mga Pinay sa school ng alaga ko. Sabi nila, mababait talaga yung mga amo sa una. Kapag 3 months ka na, doon mo yung malalaman kung talagang okay sila o maliligo ka. Sabi nila. Kaya sabi, tiisin mo lang, tapusin mo yung 2 taon. Kasi kapag may maayos na record ka dito sa Hong Kong, madali ka makakabalik. Tapos, mas malaki yung salary kahit iba na yung araw. So, ayun na lang pang hawakan ko ngayon. At saka yung mga bills ko na dapat ko talagang bayaran. Pero, so far, sobrang buti ng Lord sa akin.
medyo panatag na. Nahihirapan ako matulog dito kasi diba bang bed to. Ewan ko, ang babaw ng tulog ko. Halata naman sa mata ko. Pero, maayos din to. Magiging maayos din lahat. At, ayun lang. Kaya ko to. Pinasok ko to eh. In-apply ko to. Kanina nga naiisip ko. Nung mga unang araw ko kasi, naisip ko, what if mag-break contract ako? Kasi nga, baka hindi ko kayanin yung bata. Tapos kung sobrang ngarag ko nung mga ilang araw, kasi lakad kami ng lakad, ang sakit na ng paa ko talaga. Basta iba, nakukumpare ko pa yung Saudi dito, kaya ako naiisip mag-break contract, kaya napanghinaan ako ng mga unang araw ko. And then, naalala ko yung apply ko sa Pinas. May mga kasabay ako dun na sasabihin, ay buti ka pa, paalis na ako, ilang buwan na ako nag-a-apply, ilang taon na ako dito, hindi na ako makabalik, ganyan. Hindi na daw makapunta ng Hong Kong, or hindi makakuha ng matinong amo sa Hong Kong, or ang dami na nag-interview pero hindi pa rin nakakakuha ng approval. Samantalang ako, pagkakausap sa akin nitong amo ko, ayun na agad yun. Wala na ako iba nakausap na amo, tapos smooth lang, hindi yung maraming explanation. Tapos nakausap ko rin kasi agad na si Ashley. So ayun, sobrang gaan lang din lahat, sobrang umayong lang din. Siguro nga, sana para sa akin ng Hong Kong, at sana matapos natin ang 2 years. At yun lang. Sana kayo din ay blessed. Adios.